Dear IFM, malaking tulong ang suporta ng pamilya sa isang batang mataas ang pangarap sa buhay. Sa tamang pagbibigay ng gabay, tiwala at pagmamahal, nagiging posible ang lahat para sa kanya. Pero, paano kung mismong pamilya mo ang tumututol na abutin mo ang iyong inaasam-asam sa buhay? Mga idol, pwede niyo akong tawagin sa pangalang Dennis, 30 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Pasig. Madalas akong makinig sa programa ninyo at isa sa mga napapakinggan ko ay yung mga kwento tungkol sa guro o yung tinatawag niyong idol ko si teacher. Naisip ko na baka pwede kong ibahagi rin sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko na sa tingin ko makakapagbigay ng inspirasyon at aral sa lahat ng nakikinig ngayon. Mga idol, matagal na akong ulila sa mga magulang. Halos hindi ko na nga matandaan ang mukha ng nanay at tatay ko dahil maliit pa ako nung pareho silang mawala dahil sa aksidente. Lumaki ako sa poder ng Lolo Manuel ko nung mga panahon na yon. Nasa 60 years old na siya. Nabubuhay kami sa paglalako ng chicharon at pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Lolo, nandito na po ako. Mabuti naman na po, takauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay, bakit ngayon ka na? Naharap po kasi ako ni Nabuknoy. Kaya yun po, nakipaglaro po muna ako. Sinasabi ko na nga ba? Kaya dugis mo na naman bata ka eh. Pati ang damit mo puno ng putik. Ako na lang po maglalaban ito. Para mawala ang matcha dyan, gamitan mo ng Pride detergent. Hindi lang puti, isla puti. Opo, Lo. Kamusta naman ang pagbebenta mo sa labas? Magkano naliko mo? Sandali lang po, kukunin ko lang po sa bulsa ko. Ito, Lo. Naka 200 po ako ngayon. 200 lang? Opo. Sinuyod ko na po hanggang dulo ng barangay pero wala pong bumibili ng chicharon eh. Kung masinuna mo kasi paglalaro mo kaysa sa pagbebenta. Ay nako, paano tayo kakain dyan? Napadaan po ako kina Ali Ingday. Nagbigay po siya ng 1 kilong bigas at 2 sardinas. Regalo niya raw po yun dahil malapit na po yung birthday niyo. Yun naman pala eh. Ay pa-birthday pa si Inday. Ay, mabuti naman at may paghapunan na tayo. Magsahin ka na dyan at kauntian mo lang ha. Para hindi agad maupos. Tapos 1 sardinas lang ang buksan mo. Sige po. Bakit nakatayo ka pa riyan? Abay kilos na. Abay maghalas 8 na ng gabi. Kumakalam na check mo ko. Lo, malapit na raw po magpasukan eh. Pwede na po kaya akong makapag-aral ngayong taon? Ano? Gusto mo mag-aral? Opo. Ay sus, aksaya lang yan sa oras. Wala tayong pera, Dennis. Kahit libre po. Mag-aaral ka. Paano naman ang paglalako mo? Abay mahina na ako. Hindi ko na kaya kumayod ng matindi. Kaya kung ako sa'yo, isang tabi mo na lang yung pag-aarap mo. Sagaba lang yan sa mga pang-araw-araw natin ginagawa. Pero po... Ay, tama na, Satsat. Kumilos ka na at maghanda ka na makakain natin. Nagugutom na ako. Bilisan mo. Mga idol, elementarya lang daw ang tinapos noon ni Lolo Manuel. Nakontento na siya sa ganoon dahil ang importante lang naman daw ay yung marunong magbasa at magbilang. Pero ako, gusto kong makapagtapos sa pag-aaral. Yun nga lang, parang nagiging imposible na yon sa isang katulad naming maralita lamang. Libre man ang pag-aaral ko, ngunit kulang ako sa oras. Hindi ako pwedeng tumigil sa paglalako dahil wala kaming kakainin ni Lolo. Pero likas na may katigasan talaga ang ulo ko.
15 anyos lang ako noong makilala ko si Kuya Tomas na nagmamay-ari ng isang junk shop sa amin. Napakatalino niyang tao. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga libro na maaari kong magamit para makapag-aral kahit hindi ako pumapasok sa eskwelahan. The boy can run very fast. We play with the ball outside. The children listen carefully to their teacher. Nakakapagod naman magbasa. Tapos yung iba dito, ang hirap pang basahin. Ano kayong basa nito? Ay, hindi ko talaga alam. Alam ko na. Itong libro ng mathematics. Ito na lang pag-aaralan ko. Ito. Addition. Hindi sinasabi yatang magdadagdag-dagdag ka lang eh. Teka, subukan kong sagutin to. 10 plus 5. 10 daliri. Tapos, dagdagan ng 5 daliri. Teka, ano nga ulit kasunod ng 10? 11 ano yun? Dennis! 11 ba yun? Dennis, ano ba? Nasa ka na? 11. Yun! Ano naman kasunod nun? Kung 11, 12. Tama, yun nga. Sige, alam ko na. 13, 14, 15. Ayan. 10. Dagdag 5. At kasunod ng 10, 11. 2, 3, 4, 5. 15 yung sagot. Ang galing ko talaga. Dennis! Ay, Lolo. Ano ba ginagawa mo riyan? Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako naririnig? Pasensya na po, Lo. May ano lang eh. May ginagawa lang po ako dito sa kwarto ko kaya hindi ko naririnig. Anong ha? Saan mo nakuha itong mga librong yan? Kay Kuya Tomas po. Tomas! Yung nangangalakal doon sa kabilang kanto. Nagbebenta ng bote dyaryo. Opo. May mga nagbebenta po sa kanya ng mga libro na hindi na ginagamit. Sayang daw po kaya binigyan na lang niya ako. At bakit naman? Para daw po matuto ako kahit hindi ako pumapasok sa eskwelahan. Litek na yan. Yan nga ba sinasabi ko eh. Kanina pa ako tawag na tawag sa'yo dahil kailangan ko na tulong sa gripo. Pero nandito ka nag-aaksaya ng oras sa mga libro-libro na yan. Sorry po, Lo. Ay Dennis, tigil-tigilan mo na yung kalokohan mong yan dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na makakapagtapos na pag-aaral dahil wala tayong kwarta. Naintindihan mo ba? Wala tayong kwarta. Kaya tumayo ka na dyan, tulungan mo ko doon sa kusina. Opo. Idol, naiinis ako sa kalagayan na meron kami ni Lolo. Kung bakit ba naman kasi pinanganak ako na mahirap. Kung sino pa ang may mataas na pangarap sa buhay, siya pa ang walang pagkakataon upang matupad yon. Pero tulad ng sinasabi nila, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya naman, pinilit ko pa rin mag-aral, magbasa, at magbilang dahil ayokong tumandang walang alam sa buhay. Kaya mabuti na lang at merong Kuya Tomas na handang tumulong sa akin sa abot ng kanyang makakaya. Soft drink siya na muna, tapos tinapay. Salamat, Kuya Tomas. Sarap naman ito. May palaman na keso, no? Hindi ka ba madalas na kumakain ng tinapay na may keso? Hindi po eh. Nakakain lang po ako nito kapag may pera kami na sobrang madalang lang talaga mangyari. Saka kapag may nagbibigay tulad nito. Nasa na nga pala yung mga magulang mo? Matagal na tayo magkakilala pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang mga magulang mo. Pareho na pong namatay dahil sa aksidente. Kaya ngayon si Lolo Manuel na lang po yung kasama ko sa buhay. At ayaw kong pag-aralin. Hindi lang talaga niya kaya. Ayaw po talaga ni Lolo eh. Bakit naman? Aksaya lang daw po sa oras, pati sa pera. Gusto niya kasi na habang bata pa lang daw po ako, marunong na daw po ako magbanat ng buto. Kaya 8 taong gulang pa lang ako, nagtitinda na po ako sa kalsada.
Aga mo naman masyadong namulat sa buhay. Ikaw, Kuya Tomas, nasaan na ba yung pamilya mo? Nasa probinsya. Ako lang mag-isa dito sa Maynila eh. Kung ganun, saan po kayo nakapagtapos na pag-aaral? Sa probinsya po ba o dito? O talaga, ano sinasabi mo dyan? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ano? Hindi! Oh, hindi nga ako nakapagtapos ng elementarya. Bakit po ang talino ninyo? Ako? Matalino? Ako hindi naman, sakto lang. Ang talino nyo po kaya? Ikaw yung nagturo sa akin ng math eh. At saka yung English. Tapos kung paano magbasa ng tama. Kung hindi po kayo nakapagtapos ng pag-aaral, paano nyo yung nagawa? Nagbabasa lang ako. Tapos syempre, may ibang mga nagtuturo rin sa akin noon. Pero halos yung ibang natututunan ko, ako lang talagang gumagawa nun sa sarili ko. Astig nyo naman po. Hindi kaya ko rin maging matalino kahit hindi ako pumapasok sa eskwelahan. Oo. Kung pagtsatsagaan mo lang. Pero syempre, mas maganda pa rin yung papasok ka sa eskwelahan. Kasi itong mga libro, limitado lang ang ibibigay nito sa'yo. Pero kung mismong guro talaga ang magtuturo sa'yo, mas marami kang matututunan. Ganun po ba yun? Oo naman. At parati mong tatandaan na iba pa rin kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Kapag may tinapos ka, meron kang diplomang may papakita. Magiging mayaman na ako siguro kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, no? Di naman sa ganon. Depende pa rin sa'yo yan. Pero mas magiging mataas ang kumpiyansa mo sa sarili kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya kahit mahirap, kahit parang imposible, gawan mo ng paraan na makapag-aral ka. Yun ang kayamanan mo na hindi maaagaw ng iba sa'yo. Idol, si Kuya Tomas ang nagsilbing inspirasyon ko para tuparin ang aking pangarap na makapag-aral, na maging matalinong tao at marunong sa buhay. Dahil kung nagawa niya, ibig sabihin, kaya ko rin. Sa totoo lang, naiinggit ako sa mga kaidaran ko. Halos patapos na sila sa high school at ilang taon na lang, makukuha na nila ang kanilang diploma. Simbolo na sa wakas, nakatapos din sila sa pag-aaral at may matibay ng sandata laban sa mga pagsubok na ibabato ng mundo. Ilang beses kong nasabi na sana katulad na lang nila ako. Hindi hirap sa buhay dahil kung oo, wala akong sasayanging panahon at ibibigay ko ang lahat ng kaya ko, matupad ko lang ang mga pangarap ko. Mga idol, hindi naging madali ang ginawa ko noon. Kinakailangan kong pagsabayin ang paglalako at pag-aaral. At dapat lihim kong ginagawa yon dahil kung hindi, mayayari na naman ako kay Lolo Manuel. Kaya ang ginawa ko, naglalaan ako ng kahit 1 o 2 oras kada araw para pumunta kay Kuya Tomas upang magpaturo ng iba't ibang pwedeng pag-aralan sa eskwelahan. Oh, dahil alam mo na mag-multiplication, sagutin mo to. Sige po. Dito tayo sa number 1. 3 times 6. 3 times 6. Alam mo yan. Gagawin kong 3 yung 6. E di 6 na to. Isa pang 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tapos, huling 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, anong sagot? 3 times 6 equals 18. O, tama po ba? Very good. Oh, itong susunod naman. 8 times 9. Ala, ang dami naman po niyan. Kaya mo yan. Anong sabi ko? 8 times 9. 8 siyam. Oh, simulan mo na magbilang. Ang hirap naman yun, kuya. Ang dami naman nun. 2 numero lang yan.
paano kung makarinig tayo ng mga ganitong number? Yung 22 times 5. O, mas mahirap to. Ayoko niyan. Hindi ko naman magagamit yung times na yan sa buhay eh. Parang hindi mo magagamit. Parte yan ng math, Dennis. Kuya, ang kailangan ko lang naman malaman paano mag-add saka yung subtract na yon. Dagdag bawas, yun lang. Ibig sabihin dahil yun lang ang kailangan mo, yun lang ang aaralin mo. Oh! O, hindi mo na dadagdagan ang kaalaman mo. Ang hirap naman po kasi ng math eh. O sige, science na lang tayo. Science? Bakit ayoko niyan? Wala naman po akong mapapala dyan eh. Anin ko yung, ano mong kalagayan dyan? Yung photosci? Photosci ba yun? Photosynthesis, yun ang basa doon. Basta kung ano man yun. Alam mo, ikaw puro ka reklamo. Paano kung totoong pumapasok ka talaga sa eskwelahan? Kapag ayaw mo nang tinuturo sa'yo, ayaw ka na rin. Hindi mo napapakinggan. Oo, ba't ko naman aaksayin yung oras ko dun sa mga bagay na hindi ko naman kailangan? Sabi nga ni Lolo Manuel, practical eh. O, edi hanggang doon ka na lang. Basta alam mo kung paano mag-add, subtract at magbasa. Oo, O, ibig sabihin wala kang pangarap maging isang magaling balang araw. Akala ko ba pangarap mo maging isang guro? oo nga po. O, paano mo tuturuan ng mga estudyante mo kung limitado lang ang pag-aaral na gagawin mo ngayon? Paano mo malalaman na may iba ka pang kakayahang gawin? Kung ngayon pa lang, nililimitahan mo na ang sarili mo. Aba bakit? Kasi nakakapagod, nakakatamad, masakit sa ulo. Kasi naman po eh. Dennis, kung gusto mo tuparin ang pangarap mo, higitan mo ang kaya mong gawin. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Dahil yan mismo ang pipigil sa'yo sa mga gusto mong matupad sa buhay mo. Mga idol, masayang masaya ako sa tuwing kasama ko si Kuya Tomas. Sobrang dami kong natututunan sa kanya. Hindi lang sa mga aralin, kundi pati na rin sa buhay. Nagsilbi siyang nakakatanda kong kapatid na suportado ako sa mga pangarap ko. At syempre, pinapangaralan kapag nagkakamali o di kaya nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya naman nagawa kong makapag-aral kahit hindi ako pumapasok sa eskwelahan. Hindi man iyon sapat, pero isang magandang panimula na iyon para sa isang katulad ko. Tumatalas ang pag-uwi mo ng hating gabi Gising pa po pala kayo. Mano po, pasensya na po lo. Nakagalang. Diyan lang po. Ano dyan lang? Saan nga? Basta po. Sa Tomas na naman na yon. Doon ka galing ano? Tama ako. Kaya ka ginagabi dahil tinuturuan ka na kalokohan ng lalaking yon. Lo, hindi po kalokohan yung dinuturo sa akin ni Kuya Tomas. Mga bagay yun na magagamit ko po balang araw. Para kapag nakapag-aral na ako, madali na ako makakasunod sa klase. Teka, ano sinasabi mo kapag nakapag-aral? Opo, Bakit? Sino nagsabi sa'yo na mag-aaral ka? ako po. At saan ka na makukuha ng pang-matrikula mo, Aber? Pagtatrabahuin ko po yun. Mag-iipon ako. Hindi ko alam kung paano pero gagawin ko po ng paraan. Ay nako, inaaksaya mo lang ang oras mo sa mga ganyan, Dennis. Maging practical ka. Kaya nga po gusto ko makipag-aral at makapagtapos eh. Dahil gusto ko na balang araw, umangat po yung buhay natin. Lolo, ayoko pong parating ganito. Ayoko pong maging mahirap. Pangarap ko pong maging guro. Hindi lahat ng pag-arap kailangan ay tinutupad. Pero bata pa po ako, Lo. Marami pa pong pwedeng mangyari sa akin. Kaya ko pa pong mag-aral. Yun ang sabi ni Kuya Tomas. At kung ngayon pa lang, kikilos na ako para tuparin po yung mga pangarap ko. Hindi ba lamang mabot ko po yun? Bahala ka. Pakinggan mo ang Tomas na yan at wala rin namang naabot yan sa buhay. Gawin mong idolo ang tao wala rin pinag-aralan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Mga idol, kaagad akong kumuha
o sinubukang kumuha ng ALS o Alternative Learning System. Ilang buwan ko ring pinaghirapan yun hanggang sa naipasa ko ang exam. Masaya, nakakataba ng puso dahil sa wakas, meron na akong nagawa upang tuparin ang mga pangarap ko. Pero ang naging kapalit naman noon ay ang pagkawala ni Lolo Manuel. Ilang araw pagkatapos kong maipasa ang exam ko, saka naman siya inatake sa puso at binawian ng buhay. Nang mailibing ko si Lolo, nagdesisyon akong umuwi sa Laguna para maging katuwang ng tiyuhin ko sa negosyo niyang hardware. Kasabay noon, sinubukan ko makapasok sa isang state university at kumuha ng kursong edukasyon. Maswerte ako dahil nakakuha ko ng scholarship, pero kinakailangan kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. At pagkatapos lamang ng ilang taon, sa wakas, nahawakan ko na rin ang pinaghirapan kong diploma. Mabigat nito. Pwede na. Ano pa ba titimbangin? Ito. Kuya Tomas? Bakit? Sino sila? Kuya, hindi mo ba ako naaalala? Si Dennis to, yung madalas niyo tinuturuan noon. Dennis? 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 Ako nga! Oo nga, tama. Hanep, di na kita nakilala. Laki-laki mo na. Tignan mo nga naman, mas matangkad ka pa sa akin ngayon. Kumusta ka na, kuya? Grabe, ang tagal din nating hindi nagkita, no? Mahigit 10 taon na. Oo nga eh. Eto, ganun pa rin ang buhay. Kahit kalabaw pa rin. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Wala na akong nabalitaan tungkol sa'yo simula nung namatay ang Lolo Manuel mo ah. At ikaw, umuwi ka ng Laguna. Ayun. Sa awa ng Diyos, magandang naging pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Pinag-aaral niya ako. O talaga? Ibig sabihin nun nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Oo, kuya. At alam mo kung anong trabaho ko ngayon? Huwag mong sabihin. Isa na akong ganap na guro ngayon, kuya. Galing mo naman, Dennis. Salamat, kuya. Mabuti naman at di mo sinukuha ng pangarap mo maging guro. Nakakatuwang isipin na yung binatilyong ayaw at nahihirapan sa pag-aaral. Isa na ngayong ganap na guro. Mahusay, napakahusay. Kaya nga ako nagpunta rito kasi gusto kong personal na magpasalamat sa'yo. Sa akin? Bakit? Ano naman nagawa ko para sa'yo? Marami, kuya. Sobrang dami. Alam mo, nagdahil sa'yo natuto ako mangarap. Nagdahil sa mga tinuro mo sa akin, nagkaroon ako ng dahilan para balang araw makaalis ako sa buhay na meron ako noon. Ay nako, ikaw naman Ano ko ba naman? Wala lang yun. Pinahagi ko lang sa'yo kung ano yung mga nalalaman ko noon. At malaking bagay yun, kuya. Ikaw ang naging unang guru ko. Ang dami kong natutunan na hindi lang sa mga tungkol sa aralin, kundi pati na rin tungkol sa buhay. Isa ka sa mga dahilan kung bakit naabot ko yung mga bagay na meron ako ngayon. Kaya Kuya Tomas, maraming salamat ah. Idol na idol talaga kita noon pa lang eh. Malaki ang utang na loob ko kay Kuya Tomas. Bagamat hindi man siya isang guro, marami naman siyang naituro sa akin. Nang dahil sa kanya, mabilis akong nakasabay sa mga kaklase ko nung nag-umpisa na akong mag-aral. Hindi ako ganun nahirapan o naligaw dahil naihanda na niya hindi lang ang utak ko kundi ang puso ko. Siya ang naging unang gurong nagturo sa akin ng maraming bagay. Mga bagay na sobrang naging importante sa buhay ko. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang guro sa isang eskwelahan namin dito.
Masaya ako sa ginagawa ko kaya araw-araw din akong ganadong magturo sa mga bata. Gusto kong maging katulad ni Kuya Tomas na hindi lang mga aralin sa eskwelahan ang itinuturo, kundi ibang mahalagang bagay na makakatulong sa isang bata na harapin ang tunay na hamon ng mundo. Hanggang dito lang ang sulat ko mga idol at maraming salamat sa pagbibigay ng oras na mapakinggan ang aking kwento. Nagmamahal, Dennis.